Pero hinay-hinay lang tayo kasi 6 kilograms na lang yung pwede nating i-add. Kaya tayo dito sa may Carrefour. So nasa second and third floor yung Carrefour. OMG, ito na yung favorite natin na milk puff. Guys, meron sila dito ng favorite chips ko na fried egg flavor. Hindi ako makapili. So ginawa ko, pumili ako ng dalawang brand. Hi guys! Welcome back to another vlog. So, it's actually day 5 of our solo trip here in Taipei. So, ito na yung last full day natin, kaya short vlog lang tayo today. So, ang gagawin natin is, sa lubong day na natin, so pupunta tayo sa pinakamalapit na Carrefour dito. So, according to my research, merong dalawang Carrefour, which is the Changshan Road and the Guillian Road. So, both of them malapit lang naman sa Ximending. Pero yung pupuntahan natin and sa mga nababasa ko rin sa mga vlogs, sa mga groups, mas malaki yung sa may Guilin Road. Anyway, malapit lang naman yun both sa Ximen. So, ayun, kagandahan naman sa mga Carrefour, it's typically 24 hours. So, check yun na lang sa Google yung mga opening hours nila based on the day, whether it's weekday or weekend. Ang medyo kakaiba lang dito sa schedule natin today actually is the Chinese New Year's Eve. Kala ko nung una, similar sa Philippines na, di ba pag sa Chinatown, may countdown din sila, tapos maraming paputok, maraming celebration. Apparently, mas similar pa pala yung Chinese New Year nila to our Christmas wherein mas family gathering siya. So typically yung mga locals, umuwi na yan papuntang probinsya. Kaya if you're planning to visit Taiwan or Taipei during the Chinese New Year celebration, take note lang na itong Chinese New Year's Eve and mismong Chinese New Year, limited hours yung mga stores and restaurants. Diba? So ito, per my research, hanggang 5 p.m. lang siya. Diba? So typically, diba sabi ko nga 24 hours, but this one, 5 p.m. So siguro, titingnan natin later paglabas natin kung ano yung mga open na mga restaurant. So siguro yung mga chain and convenience store, open pa rin naman yan, di ba? Syempre, may magsistay pa rin naman dito. Anyway, head out na tayo sa may Carrefour and mamaya, pagbalik natin dito sa hotel, i-haul ko sa inyo yung mga pampasalubong natin and of course, yung mga napamili natin doon sa Carrefour. So, per checking sa Google Maps, mas okay pa pala mag-bus. Hindi rin pala siya ganun kalapit as I expected. Siguro kasi wala naman tayo dun sa gitna mismo ng Ximending. Pero pag yung hotel nyo, mas malapit dun sa area na yun, pwede nyo na lang lakarin. And so, quick weather update. It's already 1 p.m., 24 degrees. So, compared sa past 3 days, mas lalamig daw ngayon. So, thank God kasi sobrang init talaga past days. So, ayun. Anyway, punta muna tayo dun sa may bus stop malapit dito sa may area natin. So, ito guys, yung Bafang Dumplings na chain dito sa Taiwan. So, tingnan nyo ngayon, 1 o'clock, sarado na siya. So, expect nyo talaga na limited yung availability, lalo ngayong Chinese New Year's Eve. Ayan guys, in fairness yung lotto nila or lottery dito ha, bukas pa rin kahit Chinese New Year's Eve. Pansin ko, itong papuntang Chinese New Year, sobrang daming tumataya in the past days talaga. So mukhang malaki ang jackpot pag ganitong Chinese New Year. Tingnan nyo itong mga kainan na tabi-tabi dito sa may isang gilid sa Ximending. Puro close sila dahil nga Chinese New Year's Eve. Pero kung tingnan nyo naman yung mga retail shop, halos bukas naman. So na-notice ko yung mga restaurants sa mga independent, yun yung mga sarado. Pero pag mga chain restaurants naman, McDonald's, ganon, bukas naman sila ngayon. Ito rin pala guys, ito yung local apparel brand nila dito sa Taiwan. So actually yung design nila comparable to Uniqlo, to H&M. So try nyo rin i-check yan. Hi guys! Nandito tayo sa may Carrefour Guilin Street. So nandito siya sa building na to. So meron din sa building na to na ramen restaurant. Nakita ko may Haidilao hotpot din. May Starbucks siya McDo. Pasok na tayo dito sa may mall. Okay na rin dito para makapagkape tayo. Mamaya may Starbucks na rin.
So bukas pa naman siya today. Pero sabi ko hanggang 5 lang according to Google. Sakit na tayo dito sa may Carrefour. So nasa second and third floor yung Carrefour. So kumuha na rin tayo ng cart paakyat. So ito yung escalator naman sa kanila. So pwede yung cart. So syempre, pag marami kayong bibilin, make sure na kumuha na lang kayo ng cart. So, ayan na, pagpasok, nandito na yung mga famous delicacy nila. So itong pineapple cake na box na to is 119 NTD. Tapos ito sa baba niya, meron din silang chocolate flavor daw na pineapple cake, 139 NTD. Ito naman, di ko pa to na-try. Bubble milk tea cake daw, 199 NTD. Ito guys, sikat na sa kanila itong mga nougat na may nut sa loob. Itong color pink is 349 NTD per piece. Tapos ito namang naka-blue packaging is 199 NTD. Tapos meron din sila parang medyo may mango flavor, 199 NTD. Medyo pricey din itong mga to Check pa nga tayo sa loob. Check na tayo. Yung iba naman dito, mas mga Japanese. So wag tayo dyan. Ito mga snacks pero very international. Sneakers, M&M's. Okay, wag tayo dyan. Ito naman guys, famous to na delicacy. Hindi lang siya Taiwanese actually. Chinese siya na delicacy. So flour cake yan. So itong brown sugar, 139. Meron sila na original. So 139 din yan. OMG, ito na yung favorite natin na milk puff. So yung box na yan, 3 na laman niya na. 87 NTD yan. So, meron din silang strawberry and chocolate. Though hindi pa natin na-try ibang flavor. Ito rin guys, favorite natin to. So kung napanood nyo yung Taichung series, makita nyo bumili tayo niyan, mga egg roll. So itong green is seaweed, 79. Ito naman, sesame. Pero ibang brand to. Ay hindi, same lang. Sesame, 91 NTD. Ito palang cream puff nila. Meron din sila nung mix ng custard and chocolate. So 168 NTD naman to. Itong pagpasok ko dito sa may second floor, parang mas marami pala dito yung mga house items. May mga sapatos nga dito yun, pang bahay. So tingin ko yung the rest of the food nandun sa third floor. So akit tayo. Ito na guys, ang ating favorite section. Mga pork jerky or bakwa. Ito meron mismo, Carrefour and Bicheng, 199 NTD. Ito naman mas mura, 119 NTD. Itong brand na to, yung pinakamura na nakita ko na, 109 NTD siya, 110 grams. So same nung kanina pinakita ko. Mas mura ng 10. Pala sila ditong mga beef jerky. Pero syempre mas mahal. Itong red, 188 siya. Ayan. Ito lahat beef pala. Puro pare-pareha siya. 188 pare-pareho. Ayan guys. So dito na nga sa third floor lahat ng mga kasalubong items. Pero hinay-hinay lang tayo kasi siguro mga 6 kilograms na lang yung pwede nating i-add dun sa baggage natin. Kasi hindi to katulad no Cebu Pack na pwede ka mag-add ng 4 kilos, pwede ka mag-add ng 6 kilos. So sa Starlux, pag mag-add ka isang luggage, which is I think nasa $100. So mahal. Kaya yun lang yung downside nitong mga full-size carrier. Mahal talaga yung mag-add ng luggage. Kaya ayun, hindi tayo masyado makakapag all-in dito sa shopping natin.
Guys, ang ating favorite na instant beef noodles dito sa Taiwan. So itong mga parang instant ramen na pack, 100 NTD siya dalawa. Ito namang mga alam ko tatlo laman nito, it's 134. So tingin ko mas makakamura kayo dito sa mga nakapack na ganito kaysa yung instant ramen. So lalo kung kakainin nyo lang naman siya sa bahay, ganito lang bilhin nyo. Guys, meron sila dito ng favorite chips ko na fried egg flavor. So ito mas malaki, 110 grams, 49 NTD. Tapos yung normal size na 55 grams is 28 NTD. Ito guys, sikat din to, yung boba chocolate. So basically, yung boba covered in chocolate. So itong isang box is 125 NTD, 156 grams. Tapos yung sa baba niya, sikat din to na delicacy dito, nougat cracker. So itong isang box na to is nasa 159, 180 grams. Actually medyo mahal pa yan. Tingnan natin. O ito mas sa baba, mas mura. Nougat biscuit. 74 NTD lang. Tapos 140 grams. Guys, itong blue button na to, kung makikita nyo, 26 NTD siya. Nakikita ko sa Taiwan for Dummies, sikat na sikat siya. In fairness sa try ko, ito namang white and pink. Ito yung latte flavor. So ako, mas gusto ko tong blue nila. So check nyo na lang to. Ito guys, tingnan nyo, egg pudding naman. So Japanese inspired pero locally made siya. So ang halaga nito is actually 30 NTD lang ba? Hindi ko sure pero yun yung nakalagay, either 30 or 39 NTD. Marami rin ako nakikitang nag-uwi nito. Pero ako honestly, mahirap iuwi ito kasi kailangan refrigerated yan and baka matunaw. Pero ang dami meron pa tong wow, tigto 12, kanya karami. Itong 12 naman is 118 NTD. Ito guys, meron naman silang mas malalaki na tigto 3. O diba? Yan yung mga options nyo. Pero kailangan pag bibili nyo to, refrigerate bago nyo ipapak. Same doon sa mga grocery sa Japan. Meron din silang mga food items dito na ready to cook. Wow, parang sarap nito 156 lang na liempo. Kasi ito naman mix. Diba? Roast chicken, may istaka na. Saka meron ka rin liempo. And of course, ang rotisserie chicken na walang kamatayan. Anyway guys, tapusin na natin yung shopping dito and mamaya na lang pagbalik sa hotel, dun ko i-haul lahat ng mga napamili natin dito sa Carrefour. We are now back dito sa hotel natin galing dun sa Carrefour Gulyan branch. So from there kanina actually nag-taxi na lang tayo kasi medyo mabigat yung buhat natin. Let's do a quick pasalubong haul ng mga napamili natin sa Carrefour. Siyempre, let's start dun sa sobrang naging favorite ko, potato chips na may fried egg flavor. So nakakatawa kasi last time yung mas maliit yung size yung binili ko. So ito naman is 110 grams, ganyang kalaki. So bumili tayo ng 4. Ayan. 1, 2, 3, 4. Ayan. Sobrang nagustuhan talaga natin. Kaya nag-e-effort talaga tayong bilhin siya kasi for me yung taste niya talaga sobrang unique and kakaiba na wala pa akong na-try na ganyang flavor na talagang literally kumakain ka ng prinitong itlog. Ito naman is pork floss. So sabi ko nga sikat din ng Taiwan sa pork floss. So pwede nyo gawing snack to or pwede nyo rin actually gawing topping sa rice. And then syempre yung mga favorites natin, binili natin. So bumili na tayo isang ganito. Pack of 3 yan. Ayan. Ang ating favorite na milk puff. Of course, yung mga egg roll na favorite din natin. Of course, itong color green is yung kanilang seaweed or nori flavor. So next naman natin is itong mga bakwa or mga pork jerky.
yung mga presyo nila nasa, di ba, nasa 109 kanina or mga 119 or 120. Hindi ako makapili ng isa. So, ginawa ko is ano na lang, pumili ako ng dalawang brand. So, ito yung Shintongyang na spicy. So, may spicy pala siya. And then, yung regular lang na pork jerky. So, sa mga noodles. And ito yung medyo mabigat kasi ito I think mga 400 grams to. So, try natin to guys. Yung beef noodles. Pero ito naman yung extra spicy nila. So, syempre pag Chinese, diba, sikat na sikat din yung mga... Dito actually, sikat na sikat yung hot pot dito sa main Taiwan. So, ito, tingin ko mala flavor siya. Binili na rin natin yung itong purple kanina. Kasi sabi nila ito yung ito yung binibili ng karamihan, nakikita ko rin. Itong ang nakalagay lang beef flavor instant noodle. So tingin ko hindi siya spicy. So siguro ito yung parang original flavor lang nila. Siguro try lang natin na mag-uwi ng ilan. So ito yung tinuro ko sa inyo kanina na coffee. So cute ng packaging niya, 'di ba? O, 'di ba? So ito naman yung parang latte nila. Itong white. And then itong blue yung siguro masabi mong dark roasted. So mga nasa 29 NTD. So around 60 pesos. So not bad na rin. Bumili tayo ng dalawang Chinese sausage. So hindi ganun karami yung napamili ko. Ito naman, nakita ko to bago dun sa counter. Kung titingnan ko siya, para siyang pancit canton. So ito naman, may nakita ako mga stores na nagbebenta sa simending nito na parang dry noodles lang. Pero hindi ko pa siya na-try. So, siguro, try natin and malalaman natin sa ating next trip kung masarap pa siya, ibibili natin. And last sa ating haul is, ito naman sa parang cooking section. Nakita ko, nagbebenta sila ng... Ayan. So, apparently, meron palang Taiwanese braised pork gravy. I think national dish ng Taiwan, yung Loro Fan, which is yung braised pork over rice. Kung compare mo siya sa adobo, but very similar, pero syempre hindi same, di ba? Sobrang slow roasted yung pork na maraming taba, na naging gelatinous na siya. Tapos yun yung tinatap sa rice. Yun nga, pag mga ulam-ulam night natin, pwede nyo ihalo to sa liempo, di ba? Tapos pakuluan nyo na matagal. Anyway, that's it for our vlog. Alam ko na medyo maiksi yung vlog natin today, but talagang pinili na lang natin na magpahinga ngayon and mag-ready sa ating flight tomorrow. Anyway, sabi ko nga kanina, 'di ba, it's Chinese New Year's Eve din dito. And honestly, wala yung simending. May mga open ako nakita ng dinaanan ko kanina. Pero malamang sa malamang, magsasara rin yan ng siguro after 5 p.m. Kasi after that, pagka-close sila, uuwi na sila sa kani-kanilang family to celebrate yung New Year's Eve naman. So, very similar sa Pasko natin. Diba, ganyan pag sa mga SM, sa mga grocery, sa mga malls, nagsasara sila na early. Pero yung pupuntahan natin bukas ko na sabihin, na-research ko naman siya na open siya ng full day. Diba? So, ngayong Chinese New Year's Eve siya, hindi full day. Anyway, if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Also, if you want to follow me on my other social media accounts, I have Facebook, Checho Santos. Meron din akong Instagram at Checho Santos _ Again, this is Checho Santos. Thank you for watching. See you again. Bye!